isang comment nga, reaction, alin nga ba ang mas superior, no? Mananaig dapat, no? Yung will of the people, kasi kung yung mga mamamayan ay maghahalal ng isang opisyal na gusto nila, and it so happens na yung opisyal na yon ay nanggagaling sa mga political dynasty, pero gusto nila, no? Gusto nilang ihalal o yung so parang bumabangga doon yung principle ng prinsipyo sa constitution na the sovereignty lies in the will of the people, no? So na kung saan mananaig yung gusto ng tao. Pero sa explanation o discussion, lumabas na kahit na kasi yung mga halalan natin, no, governed by law yan, no? May ano din kasi kaya nga yung kahit na mga kandidato natin hindi naman basta-basta kahit yung kandidatong disqualified dahil kulang sa kanyang requirements, no, ay papatakbuhin, no, kahit yun ang gusto ng mga tao. So kahit yung governed by law, no, yung kasi yung will of the people o kagustuhan ng mga mamamayan, yan ay rin, no, nakabatay sa mga ating batas na pinapatupad, lalo na yung ating saligang batas. So yun ang ilang mga sumulpot na mahalagang issue dito sa unang hearing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, kung saan tinalakay itong mga 21, actually ano pa lang ito panimula 21 kasi lahat na final na anti-dynasty bills, no? At tulad ng nabanggit ko kanina, i-consolidate ito ng isang technical working group ng House Committee para isa lang dokumento ang kanilang ipaprocess at ayun, yung mga sa resulta ng mga public hearings, i-consolidate nila at isasama din yung mga proposals dito sa kanilang final version na siyang ilalatag at ihaharap sa House of Representatives to be eventually passed into law. So hopefully ako'y umaasa na finally magkakaroon ng isang batas na magpapatupad dito sa constitutional directive noong 1987 Philippine Constitution na nagpo-prohibit sa mga political dynasties. Ang dito, Marian, ang dilemma dito kasi mula nung 87, mula nung na-approve itong ating saligang batas, no? Batapos ng EDSA People Power Revolution, ilan ng kongreso ang nag-deliberate at nag-process ng mga anti-political dynasty na panukalang batas, no? Bilang magpapatupad sa prohibition sa Constitution. Pero wala dito sa nakaraang panukalang batas on this issue ng political dynasty ang lumusot. Kasi nga naman, halos halimbawa sa Kongreso natin, yung House of Representatives at saka Senado, halos 80% ng mga miyembro nito ay galing sa mga political dynasty. So paano maasahan na sila mismo ang magle-legislate ika nga against their own interest, no? Against their own family interest, kasi yun nga, marami sa kanila kaya nga tumakbo, kaya nga pumasok sa politika, kahit itong mga artista, para pangalagaan at para lalo pa nilang gawing malapad yung interest ng kanilang mga pamilya, no, na nasa politika.